Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po, no? So, first of all guys, I would like to thank you sa mga nanonood ngayon, sa viewers po natin ngayon. And syempre, gusto ko muna batiin yung mga viewers po natin ngayon. Syempre, andyan si Ma'am Jeneline Ganan. Good afternoon po from Romblon, yan, sa GB Marketing. So, good afternoon po sa lahat. And sa lahat po ng viewers natin, good afternoon. So kung bago ka man dito, welcome ka ngayon sa ating panibagong training. So ngayon, gusto ko muna siyempre pakilala, no? Siyempre baka mamaya hindi niyo po lang kilala. So first of all, I am Zedrick Valencia, one of the training officer ng ating company here in MVP World. So syempre, gusto ko munang batiin din, of course, ang ating chairman of the board. So hopefully, nanonood ka, chairman. So good afternoon po sa iyo, Chairman Lowell Magdadaro. At syempre, ang ating CEO, walang iba kung hindi Sir Arwin Panaligan. So good afternoon po kung if you are watching right now, keep safe po kayo palagi dyan. At panatilihin po kayong ligtas po. So syempre, gusto ko rin batiin ng ating COO. Supposedly sa bahay ngayon. So si Sir Zedrick Valencia, good afternoon po. At syempre, Sir Chester Feliciano sa Manila. At syempre, ang ating Net Dev Manager, walang iba kung hindi si Sir Ads Barley. So good afternoon everyone, and I hope guys na kindly share na po yung ating live para po makita rin po ng iba yung ating live po natin ngayon. Good afternoon Ma'am Karen Almario. So good afternoon po sa inyo, ma'am. At paki-like ka, paki-heart na lang po itong ating kung ito po ay sa YouTube, paki-subscribe na rin po ating channel. So ngayon guys, pag-uusapan po natin, as you can see sa ating banner, ay tinatawag natin na Facebook ads. Ayan. So alam ko ito siguro yung ating first time na tuturo sa inyo kung paano ba yung mag-ads, diba? So nakaraan naturo sa atin ni Sir Chester Feliciano kung yung paano ba yung ManyChat, yung mga do's and don'ts, mga guidelines patungkol sa Facebook ads. So ngayon ituturo ko sa inyo. Siyempre bago muna mag-proceed sa ating topic matter, gusto ko munang ipakita sa inyo yung announcement natin. So ngayon, gusto ko makita nyo na this month of August, ayan. So, meron na po tayong schedule for our NEO. So, ito po yung New E-Commerce Orientation this month of August. So, ito po ay August 3. And kung nakikita nyo po, magtuturo po ay Sir Chester Feliciano. So, sa August 5, so Sir Zedrick Valencia, which is our ating Vice President or our CEO of our company. At syempre, sa August 7 ay ako po, si Zedrick Valencia, ay magtuturo din po or magpapaliwanag tungkol sa ating presentation, patungkol sa ating kumbaga kitaan dito sa MVP World. So, hopefully guys, i-mark nyo na sa calendar nyo at i-save nyo. So, ito po ay magaganap sa 10 AM Philippine time po. Ayan. So kindly nyo na po, mag-invite na rin po kayo or sabihan nyo yung mga kaibigan nyo na kung paano, ano ba yung beauty ng ating company, which is ang MTP World. So hopefully guys, andyan po kayo sa inyong mga tahanan na safe. At ngayon po ay nauulan-ulan na. So siguro tag-ulan na talaga. Ayan. So panatili po natin tayong kahit paano ay ligtas po palagi. At syempre mahirap na magkasakit ngayon sa panahon mo ngayon, lalo na ngayong pandemic, lalo na kung mahina ang resistensya mo, sigurado mabilis kang tamaan. So hopefully guys, I pray po na ingatan po ang lahat so ayan po, sana po maging safe po tayo. At syempre ay dapat meron din tayong sariling pag-aalaga sa atin. Kung saan, safety first muna, di ba? So, palagi mag-face mask, mag-hand sanitizer. At syempre, huwag kalimutan uminom ng mga katulad ng vitamin C natin, which is ang immunocy, na best para sa ating immune system. So, ayan. So, kindly na po ito, paki-share na lang po. So, kung sa mga bago, good afternoon po sa inyo lahat. So, hindi ko na po siguro ma-mention kayong lahat. Pero I hope guys ay
andito po kayo at panatilihin po natin sana ang malakas na signal kasi syempre pag nagkaroon po ng konting lag, syempre baka po hindi nyo maabutan yung ating training. So ito po ay napakagandang training na dapat natin matutunan lalong-lalo na ngayong pandemic ay 'di ba? Masarap yung magkaroon ng negosyo sa loob ng bahay. Kasi ito po yung trend, hindi man trend, kumbaga ito talaga yung pamamaraan ngayon ng paano tayo kikita na nasa loob ng bahay. So, andito po si MDP World para po tulungan kayo at turuan ngayon po hapon na to. So, ayan. So, let's start na po ang ating online training which is ang Facebook ads. Ayan. So, hopefully guys, ayan, paki-take down notes na po nyo kung halimbawa ay medyo kayo, may mga information dyan para po alam nyo rin po. So, ngayon tuturo ko po sa inyo kung paano ba mag-start ng Facebook ads. So, mamaya tuturo ko din po sa inyo or papaliwanag ko sa inyo kung paano ba yung Facebook ads or what is Facebook ads. So, dito, syempre, after nun, matuturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng Facebook ads. And syempre, balikan ulit natin yung do's and don'ts on Facebook ads. So, dito ay, kumaga, matuturo ko sa inyo kung paano ba mga basic guidelines patungkol sa pag-ads or pag-Facebook ads sa ating Facebook, syempre. So, ngayon, by the way, para po ulit sa mga bago, I am Zedrick Valencia, one of the training officer nating company. So, tuturo ko sa inyo yung tinatawag natin na Facebook ads. Alright? So, what is, so muna yan, bago muna tayo mag-start, syempre, malaman muna natin kung ano ba yung objective ng ating pag-uusapan o ating training ngayong hapon. Siyempre, kailangan may objective o ano ba yung dapat or para saan ba itong training natin ngayon. Alright? So, ngayon, itong objective ng ating online training, this online training module was created based on my actual experience in online business. So, my desire po is to share this learning I gathered and make it simplify, maging simple lang po, and concise and easier way to understand and learn more about e-commerce and gain more sales, syempre, in our online business career. Ayan. So, ngayon, ito po ang training po na to ay base po sa aking natutunan or karanasan sa pag-online, pag-boosting. So, ito po yung mga aking napagdaanan na kumbaga. So, ito po para po sa mga bago ay matuturo ko po sa inyo yung aking napagdaanan or aking konting idea patungkol dito, and I hopefully magiging effective po sa inyo or magawa nyo po. So, ngayon, ano pa objective ng ating training? So, dito, ang objective, syempre, to learn and improve more about our online business. Syempre, bakit ba tayo nag-aaral? Syempre, para matuto. So, kung tayo ay gusto natin matutong paano magpalago ng ating negosyo, syempre, we should earn time. Kumbaga, mag-aalat tayo ng oras para sa ating negosyo, kung paano ba to. Syempre, bago ka pumasok sa isang negosyo, kailangan alam mo muna. So, isang halimbawa lang po nito, no? Halimbawa, kung halimbawa magtatayo ka ng barbershop, syempre, kahit paano dapat sanay kang maggupit bago ka magtayo ng negosyo mong gano'n, di ba? So, bakit? Siyempre, para alam mo sa sarili mo kung okay ba yung gupit ng mga tao mo, or yung halimbawa, gugupit ka, kaya mong i-manage yung negosyo mo. Alright? So, ngayon, ang objective po na to ay maybe sharing of learning or knowledge, elevate people in their online business, and understand better to achieve success in their e-commerce business. So, hopefully, ito po ang training na to ay makatulong po sa inyo. Ako po sa tulong ko po ay sana po ay matulungan ko po kayo or maturuan ko kayo paano ma-improve ang inyong negosyo pagdating sa online business, which is Facebook na po. Alright? So, let's proceed. Siyempre, pag-usapan muna natin kung ano ba. Ayan. So, let's start nating online training. Ayan. So, bago tayo mag-start, kailangan alamin muna natin kung ano ba yung Facebook ads, di ba? Siyempre, ano ba yung Facebook ads? Baka mamaya, napadaan lang ako dito, hindi ko pa alam yung Facebook ads. So, what is Facebook ads? Ayan, sabi dito,
ang Facebook ads po ay to expand your online clients and your online business using Facebook advertising. Ayan. So, kung dati, ayan, di ba dati kung makikita nyo, uso po yung pagbibigay ng brochure, paglalagay ng tarpaulin sa mga Manila, di ba nakikita nyo naman po yung mga billboards, ayan. And minsan commercial po sa TV, sa radyo, etc. So ngayon, tuturo ko naman po sa inyo kung paano ba mag-advertise using our Facebook. So ito nga po yung Facebook ads. Ang Facebook ads po ay parang isang sistema para ma-promote yung negosyo mo. Diba? Pinaka-importante kung kayo ay may negosyo, ang pinaka-importante sa lahat doon, kung paano mo palakihin yung negosyo mo. So, paano mo mapapalaki yung negosyo mo? Using marketing. Kumbaga, pag market, kailangan mo kasi i-market yan. Ibenta mo or mag-advertise ka or katulad yan, mag-post ka sa mga buy and sell group, diba? Iyon po kasi yung mga common ngayon, lalo ng online. So, ito po ay pamamaraan ng pag-promote ng negosyo mo or yung binebenta mo. So, kung dati, di ba, puro billboard, cellphone, mga chat, mga ganyan. So, ngayon, tuturo ko naman sa inyo yung pamamaraan sa Facebook kung saan ma-advertise yung products mo or yung negosyo using Facebook. Ayan. So, di ba, lahat ng tao gumagamit ng Facebook. Halos lahat. Kung makikita nyo yung percent ng tao, almost karamihan doon ay may Facebook or gumagamit ng Facebook. So that's why kung tayo ay magninegosyo or tayo ay mag-advertise ng ating products or ng ating negosyo, mas maganda mag-post tayo, mag-negosyo tayo or mag-advertise tayo sa Facebook. Bakit? Lahat kasi nasa bahay na eh. So meaning lahat possible na makita yon, di ba? So instead na magpo-post ka pa sa mga billboards o mag-newspaper ka pa, eh di ba bawal na nga pong lumabas. So that's why ito po yung ay tulong para sa inyo para ma-promote yung product mo kahit na nasa loob ka lang ng bahay. Alright? So let's proceed na. So hopefully guys natutunan nyo kung ano ba yung Facebook ads or para saan ba si Facebook ads. So ngayon, kung mapapansin nyo dati, ayan, yung dating pagpa-promote mo or ma-market ng products mo or ng negosyo mo, kung ano man binebenta mo, kadalasan mga ka-case system mo lang ang binebentahan mo. Tama po ba? So halimbawa, may brochure ka, bibigay mo sa K, kamag-anak, mga K, kaklase, kapitbahay, kaibigan, kabarangay, kakilala, kasama sa club, etc. So lahat ng yun ay yung tinatawag po natin na case system. Oy, friend, or classmate, or kapitbahay, meron akong negosyo dito, may binibenta akong kimchi or beauty products, baka gusto mong subukan. So PM mo lang ako or ganyan, o subukan mo na, bibigay mo na. Diba? Ganun po yung mga dating pong pag-promote or pagbebenta ng product. Unlike today, tuturo ko po sa inyo kumbaga unlimited unknown prospects. So meaning ito po ay mabebentahan mo. Ayan, sabihin natin kasi meaning po ito po tuturo ko sa inyo ay pagbebenta sa mga taong hindi mo naman kakilala. So, 'di ba? Sarap naman no, na instead na ikaw dati lumalapit sa mga kakilala, kaibigan, kaklase, ang nangyayari pa nga doon, sila po mismo umiiwas sa'yo kasi alam nila mabebentahan mo sila eh. Di ba po ba? Pero ngayon ay tuturo ko sa inyo na ngayon, yung mismong tao na ang lalapit sa atin. Kung dati tayo ang lumalapit sa tao para mabentahan, ngayon this time, yung tao na mismo lalapit sa atin. Paano? Using Facebook advertising. So mamaya tuturo ko sa inyo kung paano yun. So ngayon, let's proceed na. So hopefully guys, nakikita nyo yan sa inyong mga Facebook or sa inyong mga pagbabrowse sa inyong Facebook, di ba? So scroll up, puro up lang ng app, di ba? Makikita kayo dyan, iba't ibang klase ng advertising. So sigurado naman
nakita nyo, ito po yung mga halimbawa ng advertising natin, which is may mga advertising patungkol sa pagkain, patungkol sa games, ayan, playable ads. At syempre, mga beauty products like lipstick, or gluta, kirey, etc. So, lahat po na yan ay mga halimbawa ng Facebook ads or Facebook advertising. Alright? So, paano ba nangyari yun? So, ngayon, pag-usapan naman natin, paano ba naman nangyari na lagi ko nakikita yung mga ganon or mga ganong klaseng advertising? So, how does it happen? So, kung mapapansin nyo guys, kasi po, konting sharing na po, no? Nakarap po kasi, bumili ako ng computer set. So, para po sa aking pag-online business, di ba? Nag-ano po ako, na bumili na po ako ng second hand lang naman po na computer set. So, nung nakabili ako ng second hand na computer set, medyo nagtingin-tingin lang po ako ng konting keyboard. Halimbawa, mga binibentang keyboard, binibentang CPU, monitor, etc. Yung mouse. So, nagulat na lang ako na after ko nang mag-browse na gano'n, may mga ads na lumalabas sa akin patungkol sa mga computer set. Di ba? Naranasan niyo po ba yun? Hopefully naranasan niyo yun. Katulad sa akin, sa case ko po, konting browse ko lang or pag-search patungkol sa computer, nagugulat na lang ako na may mga advertising na lumalabas sa akin patungkol naman sa mga computer set or mga computer, di ba? So, how does it happen? So, ganito po kasi yan. So, sabi dito, what Facebook knows or ano ba yung alam ni Facebook patungkol sa'yo? Sabi dito, the social network gather all sorts of data from its users, such as age, friends, and interest. But it also collect information outside its website. Ayan. So, yun pala. Diba? Kasi, nag-search po ako. Si Facebook po, nakikita niya lahat ng sinesearch ko, lahat ng interest ko, kung anong age ako, nakikita po yan lahat ni Facebook. So, yun po yung mga datas na nakikita ni Facebook. Kumbaga, nakikita niya kung ano ba yung gusto ko right now or kung ano ba yung mga updated na parang hilig ko, di ba? Kasi ako po ay mahilig din po ako sa mga motor. Ayan, kung nakikita niyo po kung friend niyo ako sa Facebook, mahilig po ako sa mga big bikes o mga motor. So, nagugulat na lang ako, may mga advertising patungkol sa pagmumotor. So, halimbawa, nagbebenta ng gulong, nagbebenta ng pampakinis ng motor, etc. So, yun po kasi ay nakikita pala ni Facebook yung interest ko, yung hilig ko. Kasi lahat na nasa search ko, lahat po ng tinitingnan ko sa website ko or sa cellphone ko or sa computer ko, nakikita pala ni Facebook yun. That's why, si Facebook po pala, lahat ng data na patungkol sa akin or lahat ng interest ko, hilig ko or hobbies ko, binabato niya sa akin. Halimbawa, kayo, nagbebenta ka ng sapatos. So, halimbawa, ako mahilig ako sa sapatos. Tapos, in-advertise mo yung sapatos na yun. So, magugulat na lang ako na sa Facebook ko, nakikita ko na may mga sapatos na binibenta. So, yun po ay tulong ng tinatawag natin na Facebook ads. So, ngayon, ang ganda pala, di ba, na instead na magpo-post ka kung saan-saan, kung mag-Facebook ads ka or mag-boosting ka, kung tawagin po natin is boosting, yung po yung tawag po namin, pagka kayo nagbo-boost or nagbebenta ng products, kadalasan po, si Facebook na po bahalang ibigay yun sa mga taong may hilig sa ganong, halimbawa kayo, nagbebenta po halimbawa ng gluta, lahat po ng tao mahilig sa gluta, nababatuhan ni Facebook nun. So yun po ay isang malaking tulong sa akin bilang ako po ay online seller. Yun po siguro ay malaking tulong din po sa inyo kung sakaling gagawin nyo rin po. So, yan po pala si Facebook, no? Si Facebook po ay nakikita niya lahat ng ginagawa mo, lahat ng sinasearch mo, lahat ng friends mo, lahat ng interest mo, at kung anong age ka. So, that's why, kung kayo ay mag-advertise, kadalasan makakita niya yung mga taong may hilig sa product na binibenta mo. So, yun po ay ganun po pala yung system ni Facebook. So, how to use
Facebook Ads or Facebook Ads Manager. Ayan. So, pag-usapan naman natin, sorry. So, pag-usapan naman natin kung paano ba yung Facebook Ads, kung paano ba, wait lang, sorry nawala po kasi yung aking, ayan, okay. So, let's back na po, no? So, tuturo ko sa inyo how to use Facebook Ads or kung paano ba mag-boosting or mag-Facebook Ads using cellphone or using computer or laptop. So, ngayon tuturo ko sa inyo yung mga basic steps, kumbaga step by step kung paano ba mag-Facebook Ads. So, ngayon, bago tayo mag-proceed sa ganon, pag-usapan naman natin ano ba yung mga meron kasi po tayo natawag na two kinds of boosting. Diba? May dalawang klase po kasi ng pag-boost. So, may tinawag po tayo na boost post at syempre yung tinawag po natin na dark post. Ano ba pinagkaiba ng boost post sa dark post? So, ngayon, let's proceed na kung ano ba yung pinagkaiba ng boost post or dark post. Parehas naman silang boosting, tama po? Yes, tama po sila. Tama po kayo. Parehas po siyang boosting or pag-Facebook ads, pero may pinagkaiba po yung itong dalawa na to. So, let's talk about, pag-usapan muna po natin yung boost post. Ano ba yung boost post? So, ayan po pala. Pagkumparahin muna natin or papakita ko muna sa inyo yung kung ano ba yung pinagkaiba nito. So, sabi dito, boost post, ayan, sabi dito, 3 campaign objective lang po ang meron. Unlike sa Facebook ads or dark post na natawag po natin, 11 campaign objective. So, meaning, pwede kang mag-boost hanggang 11 or may mga pwede ka pang ayusin or i-set up sa ating dark post. Unlike sa boost post, simply as 1, 2, 3 lang po yan, sigurado makakapag-advertise ka na agad. So sa boost post po, yung mga audience po has size smaller. Kumbaga, konti lang po yung makakita kasi hindi nyo po siya na-set up na maayos. So sa boost post po kasi, simple lang, sabi ko nga, simple as 1, 2, 3 lang to, pero boosting po rin po siya. So ano pa pinagkaiba niya sa Facebook ads? Sa Facebook ads, meron po siya mas malaking audience or possible na mas maraming tao ang possible na ma-reach sa dark post, unlike sa boost post. So boost post, easy to use para po sa mga amateurs. So ito po ay, syempre di ba sabi ko, simple as 1, 2, 3 nga lang po yun. So yun po kaya sinabi natin na mas madali. Unlike sa boost, dark post or Facebook ads, more complicated to use. So bakit? Kasi maraming settings po dyan. Pero hopefully naman ay matuturo ko sa inyo na sa mas madaling paraan or simpler way. Kasi kung hindi ko matuturo ng simpler way at hindi nyo magagawa, sayang naman po yung training natin, hindi po ba? So ayun, balik po tayo, no? Boost post, extremely limited audience targeting. So meaning, limited lang po yung tao or yung mga matatamaan or makakakita ng advertising ng ads mo. Unlike sa Facebook ads or sa dark post, ay mas madami, di ba? So, boost post po pala ay no option to create or walang display. So, paano yun? Kasi sa boost post po ay wala ka na masyadong kailangan intindihin. Unlike sa dark post, may mga pwede mong option or may mga settings kang aayusin na ng konti para po mas lalong lumaki at lalong lumago at syempre para lalong bumaba yung babayaran mo kay Facebook, di ba? Unlike sa boost post, limited budget and scheduling option na po meron. Unlike sa Facebook ads or dark post, meron po siyang pwede kang magpalaki ng budget. So halimbawa, gusto mo lakihan yung budget mo para sa pag-advertise mo, pwede po yun. So unlike dito sa boost post or sa boost post nga po, limited lang po yung budget na pwede mong ilagay kasi ito po ay limited lang or konti lang po. So yun po yung pinagkaiba nila. So ayan. So dito sa boost page, boost post, yung location, age, gender, interest or target, yun lang po yung pwede nyong palitan or ayusin. Unlike sa Facebook ads, as you can see guys, lahat po may check.
So sa Facebook ads or sa dark post, pwede kang mag-settings ng language targeting. Halimbawa, nagtatagalog yung audience mo. Gano'n po, halimbawa, kayo, sanay ka mag-English, sanay ka mag-Tagalog, nakikita rin po kasi ni Facebook yun. Possible po na pwede rin po sila ma-target. So yun po ay pwede nyo i-setting sa ating dark post. Unlike sa boost post, wala po nun. Sa dark post, meron po siya, pwede mo ma-target yung mga taong ganito yung behavior, ganito yung attitude, etc. And pwede ka mag-scheduling ng ads mo. Halimbawa, mag-schedule ka next week, pwede nyo po siyang i-settings sa dark post or sa tatawag natin Facebook ads. Unlike sa boost post, pag-click mo na boost post, naka-boost na agad, di ba? So sa Facebook ads, control frequency, pwede nyo pong kontrolin yun, create customer, etc. So ang bottom line lang po nito, sa boost post, di ba sabi ko nga po, simple as 1, 2, 3. 1, 2, 3, di ba? Unlike sa dark post or Facebook ads, medyo komplikado, pero pwede ko naman sa iyong ituro na mas madali. At pwede ka pang lumago or magkaroon ng mas maraming audience at bumaba yung iyong babayaran kay Facebook. Gusto niyo po ba yun? Siyempre, lahat naman gusto niyo yun, di ba? So, ngayon, let's proceed na. Paano ba yung boost post na yan? So, di ba, simple as 1, 2, 3 nga lang po yan. Sabi dito, Facebook boost post is a type of paid advertising. So, meaning ito po ay may bayad, di ba? Kaya nga tayo nagbabayad para po ma-promote yung product natin. Yun naman po yung balik sa atin, kung saan makakapagbenta ka naman ng hindi mo kakilala, na hindi ka lumalabas ng bahay. So, yun po ay pamamaraan ng ating pagkakaroon ng income sa loob ka na ng bahay. So, ngayon, sa boost post po ay simple as 1, 2, 3, diba? So, ngayon, pag ikaw ay nag-post sa page mo, may makikita ka dyan sigurado na boost post. Tama po ba? Nakikita niyo po ba yan kapag kayo ay nagpo-post sa page nyo? So, pag yun, binoost post mo, automatic, mapoboost na yung inyong page mo or mapopromote na yung ginawa mong posting na yon. So, hindi lang po yung mga taong nakalike sa page mo ang makakakita ng post mo na yun. So, pag boost post nyo po, lahat ng tao, pwede nyo po kasi around the Philippines, ang makakita ng post mo na yon. So, halimbawa, pag-click ko nag-post ako ng promotion patungkol sa product namin na Kirig. So, pagka binoost-post ko po siya, automatic po na mabuboost po siya and makakita po nito yung mga taong mahilig sa binibenta ko. Tama. Gano'n po ang sistema ngayon. So, gano'n na po kadali ang ating boost post. Mag-post ka lang and kindly click na lang po ng boost post, automatic naka-boosting na po siya or naka-Facebook advertising or na-advertise na yung product na binoost mo. Gano'n lang po siya kadali. Alright? So ngayon, bago natin pag-usapan yung dark post or let's talk about dark post, gusto ko muna syempre batiin yung mga viewers po natin for this afternoon. Ayan. So, batiin ko lang po yung ating mga nanonood. Ayan po si Ma'am Shirley A. De Villa. Ayan, good afternoon po. Ayan, si Sir Edgar Pulgo, watching in Cebu. Good afternoon mo, taga Cebu. Ayan. At syempre, sino ba? Faith Semiliano. Ayan, good afternoon ma'am sa inyo. And Lucia, ayan, from watching, naka-duty po pala siya ngayon sa Mandaluyong. So ma'am, ingat po kayo dyan palagi at keep safe po. At syempre, gusto ko rin muna batiin yung mga lodis natin. Ayan. So, gusto ko batiin ating mga lodi na si Jomar Bauto. Ayan. So, good afternoon kung nanonood ka man ngayon. Si Elaine at syempre si Power. So, at iba pa mga lodis natin sa ating company. So, good afternoon sa inyo lahat at sa lahat ng mga tumulong at sumuporta sa akin para ma-achieve yung mga aking pag-online business or mga nagturo sa akin. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, let's proceed guys sa ating topic uli. No? Balik po tayo sa ating topic. So, let's talk about naman yung dark post. Ano ba yung dark post or what is dark post? So, ngayon, tuturo ko sa inyo
kung paano mag-dark post or yung tatawag natin na Facebook ads sa dark post or dark posting, di ba? So ngayon, ano ba yung mga kailangan natin i-prepare kapag tayo ay magpo-post or magbo-boost post, tama po ba? So, kailangan, let's prepare na po ang ating Facebook page. Ayan. So, bakit ba kailangan natin i-ready yung Facebook page? Kasi sa page po na yan, dyan po tayo mag-boosting or mag-a-advertise ng products natin. So, kung kayo po ay baguhan po or medyo newbie pagdating po dito, may mga videos po kami na ginawa na kung paano gumawa ng Facebook page. So, madali lang po siya. And kapag po ay meron na po kayong Facebook page, hopefully po ay at least 2 weeks po active sana ang inyong page bago ka mag-posting. Bakit? Kasi kapag kayo po ay nag-boost post or ay nag-boosting na or nag-dark post, automatic po yan, maraming tao ang makakita ng post mo or yung in-advertise mo. So, ang mangyayari po niyan, kapag po sila ay nag-inquire, marami pong tao or kliyente, karamihan po dyan, ay parang nag-stock muna, kumbaga, nagtitingin-tingin muna sa mga posting mo. So, at least 2 weeks po sana na daily nagpa-post ka dyan. So, hopefully may laman na sana iyong page. So, halimbawa, may page ka patungkol sa kirey. So, may mga posting na yung mga testimony na yan ng kirey. Para, kapag yan ay sinilip ng mga client mo, may makikita sila doon at magkakaroon po sila ng interest na bumili. So, ganun po yun. So, kapag kayo ay may Facebook page or bago lang yung Facebook page mo, hope sana at least 2 weeks pong active or may post na po yung page na yun bago nyo po siyang i-advertise or mag-boost. Tama po ba? So ngayon, ano pa yung mga kailangan natin i-ready? Kailangan i-ready natin yung ating debit card, PayPal, virtual card, at syempre yung ating GCash. So, kahit isa na po, GCash pa niyan, or video account, savings account, Metrobank account, etc. Basta po, may pera po. So, di ba, kaya nga po, ito po yung natawag natin na paid advertising. So, sana ay meron po at least 5K to 10K yung ating ads budget. Bakit po kailangan 5K to 10K? Kasi po, dito po kasi yan. Para po sa mga bago, halimbawa, nag-boost po ako, halimbawa ng product natin, which is si Kirey, pinaka-viral natin product. So, halimbawa, si Facebook, binigyan ko po siya ng, halimbawa, may meron po akong pera sa aking GCash account. Halimbawa, GCash ang gamit ko. Meron po ako dong 3,000. Diba? Yung 3,000 na yun, halimbawa, ang binigay kong, ang sinet ko kay Facebook ay 500 pesos daily budget. So, ano yung daily budget na yun? Sa 500 pesos po na yun, lahat po na magtatanong doon, kada click po ng advertising po kasi natin, meron po siya tinatawag na bayad. Diba? So, kada click po pala sa mga ads mo, may bayad na po pala yun. Diba? So, kung kayo ay makulit, huwag na kayo mag-click, please lang. At kami ay nagbabayad kay Facebook sa mga click mo. So, ayun po, biro lang, no? Ganun po kasi ang sistema ni Facebook, eh. Once na kinlik nyo po kasi yung ads na yon, automatic po kasi na may bayad agad yun. Depende po yun sa bibigay ni Facebook na CPM o yung tinatawag po natin na cost per message. So, yun po yung tinatawag natin CPM. Meaning po ng CPM is cost per message. So, meaning po nun, kada click po nun, may bayad na. So, halimbawa, ganito po siya. Ang daily budget ko kay Facebook is 500 pesos. So, take note, no? 500 pesos ang sinetting ko kay Facebook na daily budget. So, si Facebook, pwede siyang bumaba, pero hindi siya pwedeng tumaas sa 500 na kapag siya ay maningin. Bakit? So, paano yun? So, halimbawa, si Facebook,
ay binigyan ka ng CPM na 100 pesos. Napakamahal, no? Napakataas. So, halimbawa, ang CPM mo or cost per message is 100 pesos. So, ilang tao ang pwede lang mag-click ng ads mo kung meron kang 500 pesos na allowance kay Facebook, daily budget or daily allowance is 500 pesos at yung cost per message mo or yung CPM mo is 100 pesos. So meaning, ang possible lang or ang pwede lang mag-inquire sa'yo is 5 person lang. Kung 5 person na yun, yung 5 tao na yun, hindi pa bumili. Di lugi, di ba? So ngayon, kaya ko ituturo sa inyo kung paano rin po ba magpababa ng CPM or ng cost per message kasi napapababa po yun Depende po sa magkiklik ng ng page po. Kung halimbawa maraming tao nag-entertain or nagustuhan yung product mo, maraming nagtanong, automatic yun, bumababa po yung CPM natin or yung cost per message. So that's why, halimbawa, yun to. Ang CPM mo na lang is 2 pesos. O diba? Yes po, may nararanasan po namin yun. 2 pesos, 1 peso. So meaning, halimbawa, 1 peso ang CPM mo at ang daily budget mo kay Facebook is 500 pesos. Meaning, 500 person ang possible or yung pwedeng maka-click or magkaroon ng or mag-message ng how much sa iyo. So, hopefully, naiintindihan po yun, no? So, ganun po kasi ang sistema ni Facebook. So, sabi ko po dito, maligpulit tayo sa ating training, at least 5K to 10K po ang ads budget natin. Bakit po? Kasi, para po sa kaalaman po natin lahat, ang ating Facebook or kapag po kasi nag-run na yung ating ads or yung ating Facebook ads, hindi po siya automatic mababa agad yung CPM mo or yung cost per message yung napag-usapan po natin. Possible po tumaas yan at possible din po bumaba. So at least 3 days po yun, makikita nyo na po yung or 5 days or kadalasan 1 week pa lang po makikita nyo kung okay ba or stable na po ba yung CPM mo. So halimbawa nararanasan ko po ay 5 peso. Yung 5 pesos na yon ay monthly na yon, CPM ko is 5 pesos. So meaning, possible pa lang mangyari yun na bumaba ang CPM natin dito sa dark post. Pwede rin siyang tumaas, pwede rin bumaba. Pero, hopefully naman ay lahat po tayo ay mababa ang CPM. Kasi si Facebook po ay negosyante din eh. Ganun po talaga. Kaya si Facebook ay nagbibigay rin ng mataas na dito CPM. Pero kadalasan naman, kung mataas ang CPM, based on my experience din po, binibigay ni Facebook ay mga sure buyer, di ba? Pagka-click nun, automatic avail agad. Naranasan po namin talaga yon dito sa pag-advertise namin kay Facebook. Alright? So, let's proceed. Yan po yung mga bagay na kailangan nyo, no? So, kindly take down notes na po or may notebook ka, kindly sulat nila para po kung halimbawa ay nakalimutan nyo, pwede nyo pong balikan. At syempre, alam ko naman po, nakasave naman po yung live po natin ngayon. At pwede nyo naman pong balikan anytime yung ating live po natin ngayon para po ma-refresh yung ating natutunan. Alright? So, let's proceed. So, kailangan natin ng at least 2 weeks active yung Facebook page. At syempre, kailangan natin ng card, which is pwede rin GCash, pwede Paymaya, etc. Basta po, meron po siya kahit paano pera or laman. Alright? So, let's proceed. Step 1, ayan. So, pagka magpa-Facebook ads tayo or yung natawag natin na dark post, kindly punta ka na lang po sa, ayan, hindi po siguro nakikita, ang nakalagay po dyan, business manager. Alright? Sa business manager, i-search nyo lang po sa Google. Automatic po yun na magke-create ka syempre ng account. So, kung kayo man ay naka-open naman po yung Facebook nyo, automatic yun na mag-auto-open na po siya. So, halimbawa, naka-open yung Facebook ko at sinerge ko business manager. Automatic, naka-tie up na po siya sa yung Facebook account. Alright? So, ngayon, kung bago lang yung Facebook mo or bago lang po yung
or bago ka lang mag-ads, syempre kailangan mo muna mag-create ng account sa Business Manager. So ngayon, kindly create lang, and once na na-create mo, after mo mag-create ng business account mo, nalagay mo yung mga kailangan ilagay dyan, this account will use for creating your Facebook advertisement. Sabi po dito. So, ito po pala sa Business Manager, dito po tayo magka-create ng ating ads or yung tinatawag po natin na Facebook advertising. Okay? So, step 1, mag-create ka lang ng inyong Business Manager or mag-search nyo lang po sa inyong Google Business Manager at mag-create ka, automatic magkakaroon ka na ng account sa Business Manager o sa Facebook. Alright? So, step 2 natin, once na nakapag-create ka, ito na po ang inyong makikita. Ayan. So, as you can see guys, hindi ko po alam kung malinaw sa inyo, no? Or malabo. Depende po kasi sa signal nyo siguro. May makikita po kayo dito, once na na-open nyo na po yan, meron po dyan mga awareness or reach. Pwede po kasi yan na i-promote yung mismong page nyo. So, makikita nyo rin po dyan guys na meron po dyan apps, application. So, pwede yung client mo dumiretso sa mismong Play Store. Or halimbawa, meron kang website. Pwede po kasi yung mismong client diretso sa website mo. Halimbawa, meron kang website. Pwede po siya na dumiretso doon, automatic. So, ganun po siya. Step 2 po natin. Depende po sa iyo kung ano gusto mong klaseng advertising or platform na gusto mong gawin. Pwede po kasi pag-click ng client, diretso siya sa Shopee or Lazada. Pwede naman pagka-click ng client, pupunta siya sa Play Store, sa mismong apps na yun para i-download. At pwede naman i-message. Meaning, once na-click niya yun, automatic papasok siya sa iyong page para mag-inquire. So dito, meron po kayo makikita dyan na message or messenger. So, o yung engagement po pala, sorry, engagement. So, and hopefully nakikita niyo yung mouse ko, no? Ito po yung engagement, kung medyo malabo. Ayan po, sa gitna na pangalawa. So, nakalagay po yung engagement. Meaning yan, once na-click ng client mo yung ads mo or yung advertising mo, automatic papasok siya sa iyong Facebook page. So, meaning, sa Facebook page mo, dyan po pala papasok lahat ng inquiries na madadaanan ng Facebook or mga taong interesado sa binebenta mong product. Ayan. So, ganyan na po pala gagawin natin. Mag-create ng Facebook Manager and click nyo na lang po yung engagement. Kung halimbawa gusto nyo dumiretso sila sa page mo or sa iyong page mo, tama, sa messenger ng page mo para doon na sila mag-i-inquire sa page mo. Alright? So, create your advertisement campaign. So, ito po yung tinatawag natin campaign. Anong klaseng campaign ba yan? Pwede bang gaming campaign or messenger campaign, etc. Kung anong ang campaign ang gusto mong gawin. So, ngayon, dahil engagement or pag gusto mo dumiretso sila sa iyong page para mag-inquire, automatic, syempre, engagement ang i-click natin na campaign. So, ngayon, once na-click nyo yung campaign na engagement, automatic, step 3. Dito na po natin isa-settings yung ating Facebook boosting or yung ating i-advertise na product. So, meaning, sa boost po lang, as simple as 1, 2, 3, pag-click mo ng boost, automatic, magbo-boosting na siya. Unlike dito, mag-create natin or isa-settings lang po natin dito kung ano ba interest gusto mo. Halimbawa, yung tao interesado sa gluta, pwede yun. O halimbawa, interesado siya sa mga computer set, pwede din po yun. So, dito po natin isa-settings yung ating mga audience or mga interest nila patungkol sa product mo. Siyempre, kailangan related yung mga interest sa binebenta mong product. So, halimbawa, ako po, binebenta ko, pampapayat. Diba? Ayan, nakikita niyo. Alam niyo naman ngayon, uso ang pampapayat dahil lahat ay nagsisitaba. Diba? So, halimbawa, iyan po ay pampapayat. Siyempre, ang itatag mo dyan or yung mga taong interest na ilalagay mo,
yung may mahilig sa pagpapayat, halimbawa, jogging, pwede po yun. Slimming, healthy fitness, etc. Ganon. Vegetarian. Mga ganon po yung mga halimbawa na pwede nyo i-target or mga taong interest sa product na binibenta. Depende po yan sa product na gusto mo or product na binibenta mo. Alright? So, po rin nasundan kung paano, simple as 1, 2, 3 din po yan. And 4 pa pala. So, ngayon, once na na-create mo na yung campaign mo, target, audience, etc., automatic, ang step 4 natin, wait for your ads to be approved. Ayan. Hintay lang po tayo saglit. Siguro mga ilang oras lang po yan or siguro 1 day lang po. Actually, based on my experience, 1 day lang po yan. Ay automatic po, magbo-boost na po yun or ma-approve. Bakit kailangan ng approve baralan Facebook? Kasi po, may mga times po kasi na pinagbabawal si Facebook sa ating pag-advertise natin product. So, yun po ay naturo din po ni Sir Chester, nadaanan din po ni Sir Chester Feliciano, nakaraan training po niya. Ano po yung mga do's and don'ts sa pag-boosting or Facebook ads. So ngayon dito, once nakagawa ka na ng campaign or ng ads mo, mag-wait ka lang po ng ilang oras para ma-approve siya. At once na na-approve siya, automatic po na magra-run na iyong Facebook. Diba? So once nagra-run yan, automatically magtatanong na how much, magko-comment na lang magkano po yan, effective ba yan, paano ba mag-gumamit, etc. So yun po magsisimula ng ating kitaan. Alright? So, pang-5, after nyo magawa yun, pwede ka rin mag-download ng tinatawag po natin na Facebook Ads Manager. So, madadownload na po siya sa ating Play Store. So, kindly download na lang din po yan sa ating Play Store para po makita mo palagi kung ano ba resulta ng iyong Facebook Ads. Diba? So, kasi minsan, makikita mo dito, ay, bumababa yung Facebook Ads ko. I-duplicate ko, etc. So, yun po yung mga pwede nyo gawin or pwede mo actionan. So, halimbawa, CPM mo is 300 pesos na. Di ba? Apakataas na. Pwede mo po siyang i-kill or tinatawag po natin na i-off para po hindi na siya mag-run. Kasi once nag-run po siya at napakataas ng CPM, lugi tayo sa ating pag-negosyo, di ba? So, yun po kasi ay tulong sa atin para makita rin po natin kung nagiging okay or bumagsak or mababa yung ating or pangit yung ating pag-ads. So, kindly download na lang po ito sa Play Store nyo sa inyong mobile phone para po madalas nyo po makita agad yung result ng inyong ads na ginawa. Alright? So, download Facebook Ads Manager. So, ngayon, once na nag-run na yung Facebook ito po yung resulta, 'di ba? So resulta niya na marami na mag-i-inquire sa iyo, marami na mag-how much, marami na mag-PPM sa iyo or mag-i-inquire sa iyong page. So automatic yung madadami na yung iyong client. So pag dumami na yung client, kailangan natin silang i-keep syempre. So ganun po, ito po ang resulta ng ating pag-a-advertising or dark post. Marami tayong tao ang mabebentahan na. So meaning, Facebook ang bahala na promote ng iyong product, tapos kumita ka pa nang nasa loob ka lang ng bahay mo. So yun po ay tulong ng ating Facebook advertising. Alright? So let's proceed. Let's talk about naman yung do's and don'ts on making Facebook ads. So, siyempre may do's and don'ts din dito, di ba? So, yun din po ay naturo ni Sir Chester Feliciano nakaraan na ano yung mga do's and don'ts. Siyempre, kailangan natin sundan yung mga do's and don'ts sa Facebook. So, bakit ba kailangan natin sundan? Yung katulad nga po naturo niya na sa mga mina, di ba, sa mga minahan, once na nakaapa ka ng bomba, yung halimbawa yung mga bomba dyan, di ba? Kapag hindi mo alam yung gagawin mo or hindi mo alam yung aapakan mo at nagkamali ka, possible na sumabog ka. Oo, di ba? Huwag naman, sana. Pero yung, hindi ko siya mamamatay po tayo sa pag-run ng ads. Ang point ko lang po dito,
isundan po natin yung mga rules and regulation po ni Facebook o yung mga pinagbabawal niya or mga pwede mong gawin sa pag-run ng iyong Facebook ads para po maging okay ang iyong pag-advertise kay Facebook. Ayan. So, ano ba yung mga do's and don'ts? Ayan, sobrang liit po pala. Pero dito ay siguro send ko na po sa inyo yung PowerPoint presentation para po mas makita nyo na malinaw kasi medyo malabo po pala sa inyo. Yung mga do's and don'ts lang po, ang sabi nga po ni Sir Chester nakaraan at nakagay naman po dyan kung nakikita nyo, bawal po tayo mag-post din ng sexual o mag-boost ng mga sexual relation. Halimbawa, maraming balat. Kumbaga, kasi si Facebook kasi computer po kasi siya. Kumbaga, parang computer yan, sinascan yung ads mo muna kung pwede ba or approve sa pag-advertise. So, halimbawa, nag-boost ka, tapos may model ka, yung model mo, halos kita na yung ano niya, kinatatago-tago niya. Kadalasan po niya, dinidisapprove ni Facebook or hindi po pinapwede. Kasi po, maraming tao din, maraming din bata ang nakakita nun. Possible din na masira yung, siyempre, kay Facebook dahil si Facebook po ay maraming tao na po naka-engage dito. So, nag-iingat na rin din po si Facebook. So, yun po yung mga bawal din po and yung mga bawal din po na halimbawa mga tawag dito tape measure. Alam ko kasi based on experience, nag-boost po kasi ako nakaraan na may kasamang tape measure, meaning po kasi ng pampapayat, bawal po pala yun. So, yun po yung mga bawal din niya. So, may mga kulay-kulay din po yan. Halimbawa, masyado matingkad. May mga, ano po yan, may mga cost din po kasi yung nababayaran nyo or medyo, baka hindi pa po ma-approve ni Facebook. So, yun po yung mga, mga guidelines din po. So, kung may time kayo, basahin yung mga guidelines ni Facebook sa pag-advertise para po malaman nyo rin po kung ano yung mga do's and don'ts niya. So, mamaya tuturo ko naman sa inyo kung paano ba yung mga dapat gawin lang para sa aking pagbo-boosting. So, ngayon, let's talk about guidelines on creating a campaign or Facebook ads. So, ngayon, ayan, ito may mga do's and don'ts naman eh. So, kahit hindi nyo makikita, pag-uusapan naman natin ngayon. So, ngayon, kapag kayo ay magpo-post or magbo-boosting ka, make your own picture. Bakit? To avoid plagiarism. Alam mo naman sa panahon ngayon, kasi once na may kamukha yung picture or may kamukha yung caption mo, si Facebook kadalasan dinidisapprove niya or hindi niya ina-approve, hindi niya pinagraran yung ads mo. So, ang purpose po ni Facebook is to avoid plagiarism. So, ano pa? Kapag kayo mag-create ng picture, kailangan creative ang inyong pagpipicture. So, halimbawa ako, ayan, nakita niyo naman po. So, halimbawa, nasa isang magandang lugar ka, magandang location, tapos may dala kang products mo, halimbawa, kiray nga po, kasi kadalasan po kasi kiray. Ginawa ko po, pinatong ko lang po sa isang gilid, inangguluhan ko lang po ng magandang angulo, pinicturean ko, magandang caption, magandang picture, yun po kasi ay nagbibigay ng magandang interest sa client mo. So, kung maganda yung picture na picture mo, possible na mag-inquire sila. Kasi, di ba, maraming tumitingin or dumidepende sa picture. Tama po ba? So, ang iwasan lang po natin ay kumuha ng picture sa iba. Or, kailangan po sana, yung picture na yun or in-edit mo ay galing sa mismong cellphone mo or kayo po mismo ang gumawa. So, yun po, make your own picture. Kailangan creative at kahit paano maganda yung pagkaka-picture natin. So, yun po yung mga do's and don'ts na ginagawa ko. It's about sa picture. So, writing caption and text. Let's talk about naman sa caption or yung text. So, dito, composed of 3 to 4 sentences sana lang nakalagay. Kasi the more na mas marami yan, the more na baka hindi na basahin ng client yan or baka hindi na manood or hindi na mag-inquire yung client. Kasi nakalagay na lahat dun eh. Yung presyo, yung benefits, yung
etc. Baka hindi na magtanong sa inyo. So, I suggest at least 3 to 4 sentences lang. As simple lang na ganun. Pwede na po siya mag-work. So, I use Tagalog or pwede naman Taglish as possible. Kasi pag masyadong English, masyadong, alam mo naman yung mga tao ngayon, ay masyadong high class to. Baka may hindi na bumili. Marami po kasing gano'n. Pero maganda rin naman kung English para nagbibigay professional or maganda yung pagkaka-compose mo o sa inyong pagpapromote ng product. Pero ako ginagawa ko at least Tagalog or Taglish yung aking caption or text sa aking Facebook or aking pagbo-boosting. Alright? So, dapat sana ay eye-catching text or caption yung iyong pagbo-boosting. And sana avoid natin yung wordings like claiming. So, pinakamaganda or mga before and after picture, bawal din po yun. So, sobrang pinakamagandang products ay nandito na. Mga ganun po, bawal po yun. O yung halimbawa, mga sexual or discrimination na mga text or caption, pinagbabawal din po ni Facebook. Yun. So, I suggest guys, ito po isang technique ko din po sa aking pagpo-posting. I use Facebook emojis. So, tinatatad ko ng emoji. Bakit? Kasi bibigay attraction sa client yun. Mas maraming kulay kasi yun eh. Once na may emoji o yung mga happy face, heart, mga kamay na nakataas, etc. Yun po ay nagbibigay interest sa tao na makita agad. Kasi alam naman yung tao, ang swipe lang yun, puro pa ganun lang eh. Diba? Hindi niya sinisilip kung basta medyo attractive sa mata niya, hihinto yan. So, yan po ang emoji na yan ang nagbibigay attraction po sa akin once nagpo-post ako or nag-advertise po ako ng products. So, sana yung inyong caption understandable and siyempre less complicated words. Baka mamaya yung caption mo ay pandoktor, di ba? Hindi na maintindihan ng client mo at hindi na magtanong, ano ba yan? Kasi nakakahiya na magtanong di ba? So, yan po ay ang aking mga sekreto din po sa tuwing ako po ay nag-create ng caption or text. Meron po akong 3 factor na pinapasok or 3 bagay na ginagawa sa tuwing ako ay naggagawa ng caption or text. Ito po yung tinatawag natin na curiosity. Kumbaga, nagkakaroon ng interest yung tao na malaman. Kumbaga, ito. Ang products ng Taiwan, ang pampaputing product ng Taiwan ay nandito na sa Pilipinas. Basta gano'n, parang hindi pa na-mention yung pangalan ng product mo. So, meaning, nagkakaroon ng curiosity yung tao. Ano ba yung product na binibenta na yan? Or ano yung product na yun? So, yun po ay magandang ilagay sa ating caption. Yung mga bagay na nagpapa-curiosity sa tao. Nagkakaroon ng interest. Yan po kasi nagsisimula yung interest na magtanong or mag-how much yung client mo or nagustuhan niya yung caption mo. Pangalawa, scarcity. So, alam mo, naglalagay ako doon ng limited slot only. So, di ba? Ay, limited slot lang pala yan. Tapos maganda pa yung caption mo, maganda pa yung mga emojis mo. Automatic yan, magtatanong ka agad yan. Available pa po ba? Meron pa po bang stocks, etc. Di ba? So, nagkakaroon ng takot yung tao na maubusan. Di ba? Lahat naman ng tao, pag lahat naman ng tao, takot maubusan, di ba? Lalo na sa pagmamahal. Ay, biro lang po. So, ang point ko lang po dito, yung tao ay nagkakaroon ng takot na maubusan or baka hindi na siya umabot sa promo. Kadalasan kasi naglalagay po tayo ng promo. Ngayon po yung mga sikreto ko. Promo hanggang ngayon, etc. Yun po ay nagbibigay pagmamadali sa tao na bumili. So, panghuli, urgency. Yan nga po yung pagmamadali na yun. So, halimbawa, ang nalagay ko sa urgency na yun ay promo until end of the month. So, yun po yung mga urgency. Kumbaga, ay malapit na mag-end of the month pala. So, meaning yung client nagmamadaling bumili. Bakit? Kasi limited time, limited slot, limited bulahan. Once na limit ang isang bagay or yung binibenta mo, at maganda yan talaga, nagmamadali yung tao magtanong ng how much. So, yun po ay isang factor na promote
ng ating product or ng caption, kasi sa caption at sa picture po kasi ako nagde-dwell talaga eh. So curiosity, scarcity, urgency, sana yan po ang mailagay natin. Yan po yung mga technique na ginagawa ko sa tuwing ako ay nagagawa ng Facebook advertising. So ngayon, ito po yung halimbawa ko. As you can see guys, di ba, napakakulay naman ng aking ads, di ba? So that's why maraming tao talaga ang nag-inquire dito sa aking caption na yan. So nakalagay po dyan, Kirig dito tayo, made in Taiwan. Oy, wow. Japan technology, ay ganyan pala, no? So malaperlas na capsule na bibigay ng cuties porcelana. Ay, grabe. So yan po yung mga halimbawa ng aking pagbo-boosting or Facebook ads. So yan po ay isang bagay na nakakatulong po sa akin, yung tatlong factor po na to: curiosity, scarcity, at syempre ang urgency. So hopefully ay na-take down notes nyo po yan at nasundan po yung kung paano gumawa ng picture at ng caption sa tuwing tayo ay mag-Facebook advertising. Alright? So let's proceed. So budget. Ano ba dapat budget ko? So at least 300 pesos or 1,000 for our split test. So para saan yung split test po na yan? So split test po na para lang po maano nyo. Ayan. So dito po, next po muna natin. At least 10 to 15k monthly budget po sana. So yan po yung split test na sinasabi ko. Bakit po may split test na ganito? Sa split test po kasi na to, kapag po kasi nag-duplicate, halimbawa nag-boosting ako, nag-duplicate po ako ng 5 o 3. Sa 5 po na yun o sa 3 na yun, iba-iba po kasi ang CPM noon. So, or yung tinatawag po natin na cost per message. So sa CPM po na yun, depende po yun sa kasi minsan magugulat ka, yung CPM ng isa ay 3 lang, ay yung isa 10, ay yung isa 15. Ano yung iraran mo dun? Syempre yung 3 pesos, di ba? So ganun po yung tulong ng duplication. So once nakagawa ka ng Facebook ads, yung duplication po kasi na yan, once nakagawa ka na ng ads or nakapaggawa ka na ng picture, ng caption, etc., meron po dyan nakalagay na duplicate campaign. So once na-duplicate mo, pwede ka mag-duplicate at least 3 or 5. Sa 3 or 5 na yan, mamamonitor mo na kung ano yung mas magandang CPM sa 3 or sa 5 na yun. So that's why masana gawin na rin po natin yun. Mag-split test po tayo. Mag-test lang po tayo, di ba? Testing. O, ito, mababa CPM. Piso lang. Yung isa, 40. Yung isa, 8. Siyempre, ano yung raran mo dun? Siyempre, yung piso, di ba? O yung 2. Nakalimutan ko yung sinabi ko. Basta yung po yung pinakamababa CPM, di ba? Kasi, lugi naman tayo kung 100 pesos ang CPM mo. So, kung 500 ang daily budget mo, 5 lang yung magiging for sa'yo. Unlike sa piso or sa 2, possible 500 or 250 ang client na magtanong sa'yo ngayong araw. So, yun po ay sobrang nasundan po para sa mga bago. And, syempre, meron din po siyang age and interest depending on sa gusto mo. So, sa age and interest po, ginagawa ko po is 25 to 45. It depends on your product. So, halimbawa, binibenta mo is yung ads ay patungkol sa gaming, di ba? So, syempre, ang i-ads mo is medyo bata, siguro 18, mga 15 years old above, di ba? So, kung kayo naman ay nagbebenta ng mga pampaganda, beauty products, or pampapayat, etc., kadalasan po kasi dito, nilagay ko is 23, 25, hanggang 45. Bakit? Kasi po, once na nag-boost